Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa lahat ng mga makikinig. Kami po ang inyong makakasama sa programang Biyaya sa Pag-aaga dito sa 91.9 FM BBS DWLB. Ako po si Brother Lindo. Ako naman si Ate Mili. Kasama natin sa technical si Brother Stephen Pabis. At magandang umaga sa mga kapatiran natin na makikinig sa oras pong ito. Bago tayo po magsimula, tayo muna po ay manalangin at hingin natin ang patnubay ng Panginoon sa ating mga buhay. Lalo't higit sa lahat, ang ating mga puso ay mailapit natin sa Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa bagong umaga, sa bagong lakas at buhay na meron kami ngayon. Tunay na hindi ka po nagkukulang at sapat ang iyong biyaya na binibigay mo sa amin. Bagamat kami nagkukulang, ito ay pinupunawaan mo, Ama. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ninyo kaming gabayan sa bawat bahagi na aming tatalakayan ngayon, lalo na po sa paghahayag ng iyong mensahe. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mensahe na nais mong ipahayag sa aming mga tagapakinig sa radyo at FB Live. Ikaw po, Panginoon, ang nakakatalos ng bawat puso at nakakaalam ng bawat pangailangan ng iyong mga anak. Itinataas ko rin po sa inyo ang radio station na ito, Panginoon, ang BBS 91.9 DWLB FM. I-bless po ninyo, Panginoon, ang leadership, ang management at lahat ng mga staff, sapagkat ito po ang aking panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po ang lahat ay gusto ko manang batiin yung mga nakasama naming pastor sa Legazpi at Albay, and then yung mga pastor sa Mindanao. Sabi sa akin ay i-chat ko daw sila kung kailan tayo mag-program. At si Pastor Pereira dyan sa Daet, si Pastor Pereira ay naging kaibigan natin. Kasama natin ng ilang araw sa Legazpi. Ang kagandahan doon sapagkat bagamat first time magkita-kita, parang matagal nang nakikita, very close. Kaya minsan natutulog sa umaga ay mga natutulog sa gabi, mga alas 3 ng magahon. Umaga na, and then gising naman ang araw. Kaya purihin po ang Panginoon, si Pastor Pereira dyan sa Daet. Siya yung isa sila sa nag-organize doon sa isang gagawin na pagtitipon ng mga pastor dito sa Daet at sa Kaligas, Camarnesor. Sabi sa akin ay dapat hindi tayo mawala na umatin. Sabi ko, atin ako dito sa Naga sa September first week. At salamat din sa mga kapatiran natin na ating nakasama sa Legazpi at mga pastor. Ay masaya na bagamat bago pa lang nagkita, parang matagal na magka-close ang isa't isa. Ngayon po umaga sa ating pagpasimula, ang ating text na pagbabatay ng ating mensahe sa oras na ito ay mabasa natin sa Ephesians chapter 5, 15 and 16. Pakibasa, partner. Ephesians 5:15 and 16. Ang sabi dito, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti.
Okay. Samantalahin ninyo na kayo ay makagagawa ng mabuti. Dito po sa verse 15, kung ating titingnan, merong comparison dito yung wise at saka mangmang na merong comparison dito kung anong klaseng pamumuhay. So ngayong umaga po mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig, ang title po ng ating pag-usapan ngayong umaga ay simple na bagay, pero ito po ay mapulutan natin ng aral sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng mga tao, hindi lang para sa kanino man, hindi lang para sa isang organization, kundi the Word of God is para sa lahat. Okay po. Ang title po ng ating pag-usapan ngayong umaga ay Be Careful How You Live. Be careful how you live. So simple but meaningful sa buhay natin. Tatlong bagay ang ating pag-usapan ngayong umaga. Una yung what is the meaning of careful living? Secondly, why is careful living so important? Mabasa natin dyan sa 15 and 16. Din pangatlo, how can we have a careful living? Paano tayo maging maingat sa ating mga buhay? Now, ang ating main idea ngayong umaga ay we are commanded by the Lord to live carefully. Sabi ng Panginoon dito sa ating binasa, mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Be careful. Where you going? Mag-ingat kayo kung ano man ang ating gagawin at kung saan tayo pupunta, kung ano ating gagawin sa araw-araw. Ito yung word na be careful. Minsan may panahon madalas na sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak na, okay, mga anak, mag-ingat kayo sa inyong ginagawa. Araw-araw, kung pupunta kayo sa school, sabi ng mga magulang, mag-ingat kayo sa pag-aral o di kaya sa eskwelahan. Ang ating sa passage natin ngayong umaga ay makita natin ang yung tinatawag na direct correlation between the word careful and wise living. Ibig sabihin, yung pag sinabing direct correlation, mayroong tinatawag na ugnayan, yung word na careful at saka wise living. Ang word na careful is a verb, Pag sinabi nating verb ay it is an action word. Mga bagay na ating ginagawa. Ibig sabihin dito, kung ano yung ating nakikita, discern and or perceive. Ibig sabihin ay maging aware tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Ito po ay isang encouragement ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga Kristiyano, na dapat maingat tayo mabuhay. Ingatan natin ang ating pamumuhay o di kaya mag-ingat ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayong umaga, tingnan natin kung ano ang mga salita, anong ibig sabihin ng be careful how you live. So, tulad ng sinabi ko, mayroong tinatawag na 3 important things na ating matunghayan ngayong umaga. Sabi, una po ay, what is the meaning of careful living? Ito po sa verse 15. Sabi verse 15, mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Tulad ng sinabi ko na mayroong comparison dito, yung between wise at saka mangmang na tao. The meaning. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi natin ano ang kahulugan ng careful living, this means frequent examinations. Ibig sabihin, madalas nating ini-examine o madalas nating inaalam ang ating isip at saka yung ating maaksyon. Kasi po, mga kapatid,
Bakit sinabi ng Panginoon dito na mag-ingat kayo sapagkat tayo po ay tinitingnan ng mga tao araw-araw. Marami mga tao sa ating kapaligiran na tumitingin sa atin, maging Kristiyano o di kaya mga unbelievers. But the most important, mga kapatid, ay tayo ay tinitingnan ng ating Panginoon. Lahat ng ating aksyon, lahat ng ating ginagawa ay mayroong tinatawag na consequence. Ano ang bagay na ginagawa ng isang tao, meron niyang patutunguhan, merong tinatawag na consequence. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, mag-ingat kayo sa inyong pamumuhay. Because the Word of God has an absolute authority. Ang salita ng Diyos ay meron siyang kapangyarihan sa ating buhay base sa ating paniniwala at base sa ating aksyon. So, kailangan natin i-apply sa ating mga buhay. Tulad ng sinabi ng Panginoon dito, mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga taong mangmang. Kasi ang mangmang po, ito yung mga taong actually, pag sinabi kasi nating mangmang, hindi naman ibig sabihin basta-bastang may mga diferensya yung isipan, kundi ibig sabihin, yung bang dinadala ka sa mental hospital, hindi naman ganun talaga na ibig sabihin yan, kundi ibig sabihin, ito yung mga tao, yung taong mga mangmang, ito yung mga taong yung basta na lang wala silang panahon para sa Panginoong Hesus. Basta na lang gagawa. Pero ang taong wise, ito yung mga taong bago sila kumilos, bago sila gumawa ay iniisip mo nila kung ano yung ito ba'y ikakabuti sa atin o ikakasama. So, ganon. Pero pag mangmang ka, wala kang iniisip, basta ka lang, kumbaga sanot, samba lang yung ating kinikilos araw-araw. So, ito po yung ibig sabihin ng what is the meaning of careful living. Pag sinabi natin careful living, ibig sabihin mga kapatid, meron tayong, this means frequent examination, merong lagi nating iniisip yung ating ginagawa o anumang ating aksyon na dapat gawin, sapagkat tulad ng sinabi natin na lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating aksyon ay merong tinatawag na consequence sa buhay. Pangalawa po, mga kapatid, what is the meaning of careful living? Pangalawa, why is careful living so important? Ito po kasing mga verses nito, kung bibigyan talaga nating malalim na emphasis, talagang mahaba ito, pero dahil sa ang ating panahon ay limited, so talagang ano lang ito, mga simple na bagay lang. Pangalawa po ay, why is careful living so important? Bakit? Sa verse 16, pakibasa uli partner sa 16. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Kayo ay makagawa ng makagawa ng mabuti. Sabi rito. Sa ibang translation kasi ay samantalahin. Pag sinabi kasing samantalahin, parang sinasamantala mo yung panahon habang pwede ka pang gumawa. Dito naman sa translation ng aking Bible ay gamitin. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti. Although sa ibang translation, pasamantalahin, dito naman ay gamitin. So, parehas halos almost the same lang naman. Bakit sinabi rito? Why is careful living so important? Sabi rito sa verse 16. Sabi rito, gamitin ninyo, samantalahin ninyo ang panahon sapagkat ang panahon ay masama. Sabi rito, una, bakit? Because first, our life is precious. Kaya pala, tama palang sinabi ni Pablo dito, na redeeming the time because the days are evil, because ang buhay natin ay mahalaga.
every move, pag sinabi natin na ang buhay natin ay mahalaga, life is precious. Ibig sabihin, every move and every decision that we make has a direct impact sa buhay po natin. Kaya, ibig sabihin, bago tayo kumilos, bago tayo gumawa ng anumang bagay, gumawa ng anumang desisyon, meron itong malaking impact sa buhay po natin. Ibig sabihin, mga kapatid, bawat galaw mo ay hindi ka lang affected, kundi pati ang ibang mga tao. Tingnan natin. Hindi ba minsan pag nakagagawa ka ng masama, hindi lang naman ang ibang tao apektado pati ikaw din. Pati ikaw rin ay pag wise ka, pag matalino ka, na makagagawa ka ng hindi mabuti sa harapan ng Panginoon, ay nagigilty ka. Pero kung hindi ka wise, pag mangmang ang isang tao, pag nakagagawa ka ng masama, okay lang. Hindi yan masama para sa kanya. Pero sa isang taong matalino at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, bawat kilos niya, bawat desisyon ay talagang iniingatan niya sapagkat anumang bagay na gagawin mo ay may impact sa buhay natin. Pag gumawa ka ng mabuti, so may impact sa buhay mo. Pag gumawa ka ng masama, mas lalong malaking impact sa buhay natin. Kaya, tama yung sinabi rito na mamuhay tayo ng tinatawag na careful living. Our life is precious. Secondly, bakit mamuhay tayo? Why is careful living so important? Sabi sa verse 16, pangalawa ay, second, our time is limited. Kaya pala sabi ng Panginoon dito, na redeeming the time because the days are evil. Dahil ang panahon natin ay limitado. Ibig sabihin, mga kapatid, our time is limited. Ang oras o panahon, isang pinakamagandang regalo ng Diyos sa ating buhay. Ang magandang regalo ito, ang panahon. Kaya nga sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng panahon, kaya gamitin ninyo sa mabuti at sikapin ninyo na kayo ay makagagawa. Gumawa kayo ng mabuti at gumawa kayo ng tama sa inyong mga buhay. Bakit po? Sapagkat ang sabi dito ay the days are evil. Ang panahon ay masama. Kaya pasama ang ating panahon sa araw-araw. So, pangatlo po ay how can we have a careful living? Ito yung pangatlo, no? Paano tayo mamuhay, maging maingat sa ating pamumuhay, o di kaya pamuhay. Basahin mo, pakibasa partner, from 17 hanggang 20. 17, huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. 19, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa magitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Ito yung 17 hanggang 20. Kung ating i-analyze po ang 17 hanggang 23 verses ito, no? 3 talata. Ito ipinapakita ng Panginoon kung paano tayo mamuhay ng maayos. Diba sabi rito? Bakit sinabi ng Panginoon dito na mamuhay? Kailangan mamuhay tayo ng mag-ingat tayo sa ating pamumuhay. Sapagkat sabi ng Panginoon dito, first, buying up every opportunity. Ibig sabihin, samantalahin. Pag sinabi natin every opportunity sa
sa Greek word ay tinatawag natin na kairos. Ibig sabihin, samantalahin natin kung meron pa tayong oportunidad. Bakit po? Sapagkat tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo matuto sa kanyang mga salita. So let's share the Word of God. Samantalahin natin ang panahon na makagagawa tayo na mabuti at i-share natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos doon sa iba because this time is evil. Kailangan daw samantalahin natin, sabi ng Panginoon dito, dahil ang panahon natin ay masama. Gaano ba kasama kung ating sukatin ang panahon? Sinulat ito ang Bible ng matagal ng panahon. Ilang years na nakalipas. Noon pa sinabi na masama ang panahon. Parang nung isulat ni Paul ang talatang ito, parang na-foresightan niya tinitingnan niya sa kanyang advance sa pag-isip na meron talagang masama na mangyari. So kung noong unang panahon ay sinabi na masama, mas lalong pasama ng pasama ang ating panahon ngayon. Kaya nga kinakailangan mag-ingat sa ating pamumuhay. So gaano ba kasama? Anong sukatan ng masama ng panahon? Dahil sa masamang panahon, mga tao walang panahon para sa Diyos. Ano pa ang naging masamang panahon? Yung lalaki gustong maging babae. Yung babae gustong maging lalaki. Mga lalaki ay nagpakasal sa kapwa lalaki. Ang tanong, masama ba o hindi masama? Sa mga taong gumagawa ng hindi dapat na masama sa harapan ng Diyos, sa kanila okay lang yon. Para sa kanila, ayos lang. Pero sa paningin ng Diyos, masama talaga yon. Kasi wala naman sa Bible yung lalaki dapat maging babae. Kaya ngayong panahon, mga kapatid, habang tumatagal, lalong pasama ng pasama. So hindi lang yon. Hindi lang yun sa pamumuhay natin. May mga taong nangaral sa pasimula ay nangaral ng mabuti. Pero habang tumatagal, nag-iba na yung katuruan. Nag-iba na yung doktrina. So ganun kasama na. Kaya nga ngayong panahon, mga kapatid, kung hindi tayo maingat, talagang madadala ka sa kasamaan ng mundo. Tulad ng sinabi ko na minsan may mga taong maayos mangaral ng unang panahon, pero habang tumatagal, naging hindi na maayos yung kanilang doktrina sapagkat nag-invento ng kanilang sariling doktrina, kaya gano'n na kasama ang panahon. Kaya ang mga tao naman ay naniniwala naman, ito ay ikakabuti, pero ang totoo na yan, kailangan ang totoo niyan ay masama, kailangan bawat tao, okay, sinasabi ko sa atin na bawat tao, dapat magbasa ka talaga ng Bible. Hindi ka lang dapat magdepende doon sa narinig mo, kundi basahin mo ang Bible kung ano talaga ang mabuting bagay. Nung una, nung ako'y bago pa lang dito noon sa Bicol, may mga doktrina noon na pag hindi ka niya mag-speak in tongues, hindi ka maligtas. Sabi ko, pambihira. Kaya ang iba noon, kahit hindi na para sabihin nag-speak in tongues sila para maligtas, nagaya-gaya na lang. Hanggang ngayon, nagagaya-gaya. Hanggang ngayon, may nagagaya-gaya pa rin Kaya minsan, sabi ko sa aking mga tiyoy noon, ano yung doktrina dito na pag hindi ka raw mag-speak in tongues ay hindi ka maligtas? Sabi sa akin ay, basta yung tama ang paniwalaan mo. Dahil ang pag-speak in tongues ay walang relasyon yan sa kaligtasan, kundi ang kaligtasan ng tao ay si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. So dapat, every opportunity ay dapat samantalahin natin. Secondly, know the will of God. Paano natin, how can we have a careful living? Una, sinabi ko, buying up every opportunity. Secondly, know the will of God. Paano tayo mamuhay ng maayos? Alamin natin ang kalooban ng Panginoon. So, paano natin malaman ang kalooban ng Diyos? Ba sabi ng Panginoon dito sa 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos
ng Espiritu Santo. So, yung paglalasing at saka Espiritu Santo. Now, ang kapuspusan ng Espiritu Santo, mga kapatid, hindi naman lang nababase doon kung ikaw ay nag-speak in tongues. Hindi lang naman. Baka nga yung nag-speak in tongues, hindi pa full of the Holy Spirit. So, hindi naman ganon. So, paano natin tayo sabi rito, paano tayo mamuhay ng maayos? Know the will of God. How? Sa pamamaraan, sa pamamagitan ng ating pag-aral ng salita ng ating Panginoon Kristo. Doon natin malaman ang kalooban ng Diyos. Ano pa? Through prayer, sa pananalangin natin, ay malalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya dito po, ipinakita ng Panginoon dito na tayo po ay mamuhay palagi. Ipamuhay natin palagi ang salita ng Diyos because the will of God is right. Ang kalooban ng Diyos ay ang tama sa buhay po natin. Lastly, mga kapatid, how can we have a careful living being filled with the Holy Spirit? Puspos tayo ng Espiritu Santo. Naalala ko noon na sabi sa akin, ikaw Brad, hindi ka nag-speak in tongues. Hindi ka puspos ng Espiritu Santo. So anong gagawin ko? Magkunwari ako mag-speak in tongues? Hindi po ganoon. Sabi rito, be filled with the Holy Spirit. Sa panong paraan tayo mapuspos ng Espiritu Santo? Kailangan prayer. Pananalangin natin sa Panginoong Hesus. Tayo po ay makatitiyak. Bakit sinabi dito being filled with the Holy Spirit? Sapagkat kung tayo puspos ng Espiritu Santo, makatitiyak tayo sa tama at banal ang ating mga pamumuhay. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa umaga po ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa pagkataong ito na kay Pastor Luis na tayo po ay laging binibigyan ng pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng Word of God. Kaya ako naman ay willing naman basta may panahon na walang conflict sa ating oras. So mga kapatid, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po ngayong umaga sa pagkakataong ito, sa privilege na pinagkaloob mo sa amin na kami po ay makapagbahagi ng inyong mga salita sa pamamagitan ng radio station na ito, Panginoon, DWLB. Panginoon, dadalayin ko po na patuloy mong patubayan ng bawat isa. Ang radio station ito, Panginoon, pagpalay mo po ang mga staff na sila po'y gumagawa araw-araw, Panginoon. Dakilang Diyos, dadalayin ko rin po ang mga Villapuerte family, si Ma'am Lalene Villapuerte Abonal na siya po ang sponsor ng programang ito. Dakilang Diyos, bless mo po sila sa kanilang pamumuhay araw-araw, ang buong pamilyang ito. Panginoon, pagpalay mo po ang lahat ng staff ng radio station na ito na sila po'y gumagawa sa araw-araw na kailang Panginoon. Ingatan mo po sila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you po. Ako po muli si Brother Lindo. Sa technical po ay nakasama natin si Brother Stephen Pabis. At susunod na po ang programang Kakampi Network News, si Sir John Bernas. Thank you po and God bless everyone. BBS